Nako, mga sangkay, lalo pong mangangayayat at medyo magkakaproblema sa pag-iisip na naman po ngayon si Harry Roque dahil mayroon pong bad news, no? May masama pong balita laban po sa kanya. So hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay? At ito nga po mga sangkay, pag-uusapan po natin ngayon itong tungkol po kay Harry Roque na malamang sa malamang dahil po sa balitang ito mga sangkay, problemado na naman po ngayon. At alam nyo, may mauudlot. May mauudlot ngayon, okay? Anyway, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Naku po, ilang tulong na lang, tayo na po ay 1.5 million subscribers dito sa YouTube. Parami po tayo ng parami. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang po, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? So, shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay. Comment down below hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Alright? Okay, eto na nga. Eto na nga mga sangkay. Mayroon pong hindi magandang balita ngayon kay Harry Roque. Dahil po dito sa mga problema niya mga sangkay na mayroon pong naghahabol sa kanyang batas. Naghahabol sa kanyang otoridad. Ngayon, ito ang balita, mga sangkay. Ayon po sa report, kasama si Harry Roque, ito, kasong qualified human trafficking isinampa laban kay Harry Roque at 40 na iba pa. Higit 40, no? Sino-sino kaya yung mga to? Ayan mga sangkay, nagsampa na ang state prosecutors ng Department of Justice ng kasong qualified trafficking laban sa dating presidential spokesperson na si Harry Roque at iba pa sa Angeles City, Pampanga Regional Trial Court. Nagugat ang kaso sa umano'y kaugnayan nila sa isang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Doon po ito sa Porac, Pampanga. Kasalukuyang nasa Netherlands si Roque para mag-apply ng asylum. Ang problema dito mga sangkay, nag-a-apply siya ng asylum, di ba? Posible nang maaudlot yan. Bakit? Ang balita kasi ay ito mga sangkay. Kapag lumabas na daw po ang arrest warrant laban kay Harry Roque, ipapaalam ito ng Pilipinas sa Netherlands para harangin ang asylum application ng dating presidential spokesperson ayon sa DOJ. Dagdag pa ng ahensya, hihiling din ang pamahalaan para ilagay siya sa red notice ng Interpol. Nako. Yun ang masaklap, mga sangkay. Pag nalagay ka sa red notice, ibig sabihin, masasakote ka na. Yan ang mangyayari kahit nasaan ka pa. So, ito pa naman ang nakikita niyang pag-asa ngayon kasi sa Netherlands, di ba, nag-a-apply po siya ng asylum. So, ito po yung nakikita niyang pamamaraan para po, kumbaga, maging ligtas sa kahit na sinong otoridad ng ating bansa o kahit siguro sa Interpol. Kaya nga lang, mga sangkay, eto na nga po. Malaking bad news po ito sa kanya. Lalo po siya ditong mababaliw, mga sangkay. Lalo pong masisiraan ng bait na naman itong si Harry Roque. No? Ngayon, itong nakikita po nating larawan, ano pa to, mga sangkay? Nung time pa po ito ng kampanya Pero ngayon, nangangayayat na po ang ating dating spokesperson. Payat na, pero okay din mga sangkay. At least nakakapag-diet siya. Pero yun na nga po. Seryosong usapan, no? Mukhang delikado dito si Harry Roque. Mukhang delikado mga sangkay. At may mauudlot talaga itong asylum niya doon sa Netherlands. Posibleng maunsami.
O ngayon ito, panoorin po natin yung balita mga sangkay tungkol dyan. Kawawa naman tong si Harry Roque. Wala involved Sinampahan ng Department of Justice ng kasong qualified trafficking sina dating presidential spokesperson Harry Roque, Cassandra Leong at 48 iba pa. Ayon kay Justice Undersecretary Nicolas T., kaugnay ito sa ni-raid na Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Ayan. Yan yung sobrang laking Pogo mga sangkay. Sa Angeles City Regional Trial Court, isinampa ang kaso. Pero ililipat daw sa Pasig RTC alinsunod sa utos ng Korte Suprema. Grabe ang laki ng Pogo na to. Pambihira. Alam mo alam mo yung pinapagawang pabahay ni PBBM, parang gano'n Na doon dinggin lahat ng Pogo-related cases. Sabi pa ni Atty. T, iniutos pa ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ipagbigay alam sa The Netherlands ayan na may kaso si Roque. Dahil tumihiling siya ng asylum doon. Wala pang pahayag ang kampo ni Ong. Sabi naman ni Roque, desidido ang Administrasyong Marcos Jr. na sampahan siya ng anyay mga gawa-gawang asunto. Dadagdag niya raw ang latest na kaso sa basehan ng kanyang asylum application bilang biktima ng political persecution. Nako. Alam nyo, lagi namang ganun mga sangkay kapag halimbawa involved ka sa isang kalukuhan tapos sinabol ka ng kabila. Halimbawa, dati mong kalaban. Sabihin nila mga sangkay na ito ay political persecution lamang. Parang yung kadilima mga sangkay, parang ewan ko sa Pilipinas kasi ganun no? Pero ayun na nga, ang pinaka-best option dito ni Harry Roque is harapin po yan. 'Di ba? Harapin mo, sir. Umuwi ka dito sa Pilipinas kasi alam nyo, nakakaawa po siya doon mga sangkay, yung makikita nyo po sa kanyang mata, sa kanyang muka, stress na po. Lalo na po ngayon mga sangkay, lalo po siyang masisiraan ng bait. Bakit? Ikaw ba naman mauudlot yung pag-a-apply mo ng asylum doon po sa Netherlands. So ang mangyayari niyan mga sangkay, back to the ball game. Wala na naman si Harry Roque. Mukhang tagilid na naman po yung kanyang pag-asa sana. No? Well, good luck po talaga sa kanya. Ngayon nga may mga nakikita po tayo na kakaiba na ang ikinikilos ni Harry Roque. No? Mukhang mayroon na pong diferensya yung pag-iisip. Well, mas maganda dyan, magpatingin po siya sa doktor pagdating po sa mental health. Kasi hindi po natin alam. Mamaya, ano na pala ito mga sangkay, mayroon na palang problema sa pag-iisip. Makikita niyo naman mga sangkay yung kanya mga ina-upload na video. Wala na po sa katinuan. Yung bangag-bangag niyang video mga sangkay, yung ngiwi-ngiwi. Nako, sabi ko, mukhang may problema na talaga ata sa utak itong si Harry Roque. Kasi, tingnan nyo, hindi na po yan. Hindi yan yung siya dati. Ngayon, medyo parang may something na Parang may kulang na sa kanya diba? Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Gayon din, kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.